Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Amen. Mahina, good evening. Amen. Salamat po at tayo po'y nagpapasalamat bagamat medyo makulimlim po sa labas po. Ay tayo po'y nagpapasalamat sa pag-iingat ng Panginoon Diyos at tayo po'y dinako sa ating pumbay sambahan upang muli makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos. And this time, binabati rin po natin yung lahat ng ating po mga kapatiran na for some reason di po makakadalo dito sa ating church. Nasa online po kayo. So good evening po sa inyong lahat at naway magstay po tayo sa ating pong online. And magandang gabi rin po sa ating Pumala Bishop. Patuloy po natin isama sa panalangin yung ministry po ng ating Pumala Bishop sa Europe po. So again, good evening at tayo pong lahat ay tumayo. As we start, ating pong buksan ng ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Bigkasin po natin ang may pangunawa ng sabay-sabay. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para sa payag ng puso ng pagsamba, sabay-sabay din po tayo, ready, begin. Sasambayin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambayin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambayin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambayin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambayin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambayin ko ang Diyos at salita niya'y pakinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos muli, aming pong pasasalamat. Aming pong inahatid, Panginoon, sa inyo sa gabing to, Lord. Lord, thank you po sa pag-iingat sa buong maghapon, sa lahat po ng aming pong ginawa, marahil sa schools, sa office, sa tahanan po namin. Thank you so much, Lord, for all the protection, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat din sa pag-iingat na kami po'y makarating ng maayos at ligtas sa aming pong bahay-sambahan. We pray, God, that you will continue to bless us, that every part of our program, Panginoon, ang pangalan niyo lamang ang madakila, Panginoon. Sa bawat taong gagamitin niyo na tatayo sa likod ng pulpitong to, Lord, we prayed na ang pangalan niyo lang ang madakila at maitaas. Panalangin namin ang inyong patuloy na patnubay sa mga kapatiran naming nasa biyahe, papunta rito, ingatan niyo po sila. At makasama namin sila upang sama-sama po kami, Panginoon, sasamba at magpupuri sa inyong dakilang pangalan. Thank you so much, Lord, for your goodness. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong mga pastor, kay Bishop, kay PNG, na patuloy niyo pong ginagamit for our church. Thank you, and we pray that you will continue to bless them. Pinupuri namin ko at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This time po, awit po tayo sa Panginoon at maganda po, nadamhin po natin ang bawat mensahe po ng awitin patungkol po sa pagdulog po sa atin pong Diyos. Awitin po natin, I must tell Jesus. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear this burden so
He ever loves and cares for his own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask him, he will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to stay. I must tell Jesus, and he will help me. Over the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne. Make all
Amen. Salamat, Brother Jonel. Mari na po tayong umupo. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong pulong panalanginan. Napakaganda po na paalala ng song na ating pong inawit. Di ba? I must tell Jesus. Wag nating, I do believe every one of us, talagang maraming pong pagturo sa atin to entrust everything to the Lord na talagang pinapanalangin natin yung mga prayer request natin, di ba? But it's good also to share that prayer request. At ito po yung opportunity that we can share our prayer request, yung ating pong heart desire. Kaya nga ang song, di ba, I must tell Jesus. Huwag nating sarili yung burden. Kaya po mamaya, pagkatapos ko pong bagitin yung ating pong prayer list, so I do hope na makikipparticipate po tayo in sharing our prayer list personal na po natin. So patuloy po natin isama sa panalangin as I mentioned, yung ating pong mahal na bishop together with Ma'am Maris and SM, nasa Europe po sila. I think France and then pupunta po ng Italy yan. So pagputuloy po natin isama sa panalangin yung health, protection, kasama na po dyan yung strength dahil I think yung biyahe from Paris to Italy, 19 hours po yan. So strength, safety, and most importantly, yung success po ng purpose. Bakit po nandun yung ating pong mahal na bishop? I think nung Sunday, success po yung isang gawain doon. So, yung mga iba pa pong gawain doon, so patuloy po natin isama sa panalangin yung kanya pong ministry. Ganon din yung mga other engagement po ng ating pong mahal na bishop, both local and international. So, patuloy natin isama sa panalangin po, physical strength and healing. I think last Wednesday po, naging particular po tayo sa prayer request po natin, yung sa asthma po ni Dr. Merly. Let us continue to pray earnestly para po kay Dr. Merly po. And healing and strength din para kay Bishop Andaya, as well as kay Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Sama na rin natin sa panalangin, good health and protection for PNG and success ng mga ministry. Kasama na po dyan yung yung mga pinagkatiwala po ng Panginoon sa Kanya, and also yung BMO, BBS, kasama po yan sa pinagkakatiwala together with Pastor Jabez. So sila po yung nagtuturo sa ibang bansa rin. So patuloy natin pag-pray yung health and protection and success. And Living Water Baptist Church Santa Mesa Ministries and church leaders and workers. Kasama po dyan pastoral staff, preachers, deacons, yung mga leaders po ng bawat gawain po natin. Kasama po dyan yung mga worker po natin. And local and international ministries, church, chess and mission. So namely, yung international po, yung LWBC Paris, Praying for Spiritual Growth, pati yung BMAPS, as I mentioned, sa Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson. Sa Italy, so meron po tayong dalawang mission dyan, yung Milan at Como, sa panguna po ni Pastor Andy at saka Pastor Genesis. Sa London, sa kalooban ng Panginoon Diyos, patuloy natin sama sa panalangin yung magiging paglalakbay po ni Pastor Jabez. And yung mga manggagawa din po doon. Ibaraki Matsumoto, so salamat po sa mga nag-pray. I think naging success po yung anniversary po doon sa Ibaraki. So patuloy natin sama sa panalangin yung ating pong mission sa Japan. So, mga ginagamit ng Panginoon dyan, si Pastor Robert, si PMJ, si Preacher Sir po. Yung sa Canada, sa panguna po ni Pastor Eric, so praying for the spiritual growth also ng kanilang mga member and possible new outreaches. And then dito naman po sa ating pong bansa, yung sa Muson, so patuloy po natin isama sa panalangin, provision and spiritual growth. I think nung isang araw lang, nag-message din si Pastor Henry praying para po sa mga event na gaganapin po dun sa Muson po. Okay? Sa Tondo, yung renovation, sa panguna naman po ni Pastor Daniel. Sa Parañaque, yung provision din sa worship place, sa panguna naman po ni Pastor Jonathan Iglesia. Growth and success ng ministry sa JBLCBC, sa Pampanga po yan, Mexico, sa panguna naman po ni Pastor MJ. Spiritual growth din ng LWBM sa Valenzuela, sa panguna naman po ni Pastor Jason. And then sa Calaca, sa panguna po ni Pastor Darwin, they are praying for the provision para po sa renovation as well as spiritual growth. And as I mentioned, so yung BMO, BBS, patuloy natin isama sa panalangin. I think ang ating pumahal na Pastor Norman
nag-send na siya ng message dun sa isang ibang GC po, um, informing about the opening na po, accepting enrollees na yung BMO BBS. So, pray po natin yung mga professor and at the same time yung mga nag-enroll po diyan. Brethren abroad, so isama natin sa panalangin. Yung magaganap po na BBS, I think on this is Thursday, Friday, Saturday, 22 to 25. Okay? And then anniversary ng Milan sa May 18. Kaya po, okay? So yun yung ating pong mahal na bishop, pabiyahe po yan sa pag-pray natin. And sa lahat ng ating pong mga kapatid na may mga karamdaman, so patuloy natin isama sa panalangin, namely si Nanay Gloria, yung mother po ni Sister Lina, si Pastor Henry, si Sister Kenji, si Bianca, si Ligaya Duran, mother po ni Sister Ann, si Sister Aida Amican, sister po yan ni Bishop, and yung mother po ni Sister Maan, si Nanay Anita, si Deacon Chito, yung sa kanya pong neuralgia, yung healing din sa cancer ni Glenda Shell, and then isama po natin, so we earnestly asking for your prayer, Pastor Adan po, okay? So sa mga nakakilala po, yan po yung ating pong isa sa mga dakilang pastor din, okay? Pagdating lalo na sa pananalangin. Pag-pray po natin, so na-stroke po siya, so praying for the healing and at the same time provision po, dahil hindi po biro yung gastusin pagkaganyan. And then healing po ni Baby Mochi, okay, may fever daw po. Ito po yung anak po nila Preacher Sunny and Sister Jude. Healing sa back pain po ni Sister Maan. And then safe pregnancy po ni Ma'am Noemi, ni Sister Margie. And good result na rin po dun sa congenital ultrasound. Safe pregnancy din ni Sister Bernadette Manalo. Okay. Wow, pangatlo. Okay, and then businesses po. Sama po natin Rayco, Jenlyn, and Jenher Publishing House. I think yung printing, meron din rin po silang printing. LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, Team Diamond, Samgyup Stick, RMS Transport Services, BPZ Transportation, Rosmars Travels and Tours, and then yung sister po ni Sister Winnie, Elisa Bolaling. So yung kanya pong PR application to Australia. Okay, so wala na po tayong nakalimutan. So yan din po yung mga nabasa ni rin natin sa prayer concern. So kung meron po tayong additional prayer request, this is our opportunity. Huwag po tayong mahiya. Again, I must tell Jesus. So share po natin. Andiyan po si Brother Dan, Brother Jonel. Sige po. Anyone who would like to share a request? Yan. Magandang gabi po mga kapatid. Pag-pray po natin yung health ng bawat isa kasi yung panahon. Tapos pag-pray po natin yung isang nakausap po kanina, si Nida. Sana po kumilos yung Holy Spirit sa kanya, ma-invite po siya sa church. Lida? Nida. Nida. Meron pa po? Come on. I must tell Jesus. What is this? Wala. Going once. Brother Carlo. At sabi ko, idagdag natin dito yung father mo para at least siguro next time may dagdag natin. I think isa yun sa mga prayer request ni Brother Carlo. Go ahead, brother. Hello, good evening po, Church. Makwento ko lang po saglit. Nung Tuesday po kasi, sa office po, meron po kaming maglilid ng prayer. Then isa po ako sa, hindi naman ako talaga i-schedule. So, bali, nagkaturoan kami nung katabi ko. Sabi sa akin, ikaw na, ikaw na. Ako, sabi ko. So, maaga pa. So, ano ba yung pagpe-pray ko? So, isip ako ng isang verse. So, yun nga, ang napili ko is, 1 John 1:9. About sa prayer, saka yung sin, hindi ko sabi na kabisado. Confess your sin. Yan. So, yun po yung na-share ko. Sabi ko, so, nag-pray ako.
Ah, yun, napaliwanag ko naman sila na lagi silang mag, mag, mag-confess ng sin sa bawat prayer nila. Tapos yun. Ah, ang, ang request ko lang po, tapos, ang request ko lang po ay kapag ganun ako yung mag-pray, na bigyan ako ng kalakasan ni Lord ng wisdom para may paliwanag ko pa ng gusto. So, sabi ko, siguro na yun, sana start na yun para makapag-share ako ng kahit seconds lang ng devotion sa company, sa office, sa loob po ng office na. Bali, marami po kasi ng mga empleyado. So, nung natapos po ako mag-pray, lumapit po sa akin yung isang leader po namin na ako na daw yung magpe-pray pag on-site kami. So, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, sige. Tapos dalawa po kami yung kasi malalakas daw yung boses namin. Yung isa kasi, sagrado sa kabilang side. Tapos ako, yung sa Baptist. Yun, pero request ko lang po na magtuloy-tuloy po ito. Then, wisdom kay Lord. Yun lang po. Salamat po. Amen. Meron pa po? Yan. Sister Ann. Good evening po. Yung pasama po sa prayer yung recital po ng mga recital evangelism po ng mga student po ni Brother Abel sa May 24 po na maging successful po at marami po ang tumanggap. Meron pa po? Okay, sige kung wala na po. So tayo pong lahat ay para hindi na po magulo rin yung ating pong pagkakaupo. So individual prayer na lang po tayo. Pa-plus po dyan yung mga general prayer list po natin. And then patuloy natin isama sa panalangin as what mentioned by Mama Lita po. So yung help po natin because of the constant change ng weather po natin. Mainit sa umaga, uulan sa hapon. So, and wisdom para po kay Carlo. And then, yung recital po ng mga estudyante ni Abel. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po nagpapasalamat. At nagpupuri, Panginoon, sa inyo sa gabing to, Lord, for the privilege, Lord, that you have given us to once again, Panginoon, na kami po'y malayang makalapit, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, for this relationship. Lord, patuloy po namin isinasamo, Panginoon, ang aming pong mahal na bishop, na kasalukuyan po ngayon nasa France. Lord, we pray that you will continue to bless him, Panginoon, together with his wife and daughter, Panginoon. Lord, we pray for the protection, Panginoon. Patuloy niyo po silang patnubayan, ingatan, and good health din, Panginoon, sapagkat alam ko po na yung pagod at hirap, Panginoon. That's why we're praying for the strength, success, safety, Panginoon, ng ministry team po ng aming pumala bishop. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang kanya pong pagpapahayag ng inyong salita. Continue to empower him, give him wisdom, Panginoon, every time he preach your word. Salamat po ng marami, Panginoon, and thank you so much, Lord, sa pag-iingat niyo po sa kanya. Patuloy din namin pinapanalangin si PNG, Panginoon, bilang aming pong resident pastor. Lord, we pray, kayo nawa ang patuloy na magpatnubay sa mga pagkakataon. Wala pong aming mga mahal na bishop. Magampanan, Panginoon, ang tungkuling na inatang niyo po sa kanya. Gabayin niyo po ang bawat ministry na pinagkatiwalaan sa kanya to give him success, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy din namin pinapanalangin ang Living Water Baptist Church, Panginoon. Ang lahat po ng mga pastoral staff, preachers, deacons, and all the leaders and even the workers, Panginoon. Kayo naman patuloy na magpatnubay na kami po ay magkaroon ng isang tinig na ang hangarin namin, Panginoon, ay patuloy kayong madakila, mapasalamatan, Panginoon, at may bigay ang suporta, Panginoon, sa aming pong mahal na bishop, maging sa aming pong resident pastor. Salamat po, Lord. We pray that you will continue to bless all the mission, the churches of Living Water Baptist Church, mula po sa aming pong mga churches and missions sa ibang bansa, from Paris, Panginoon, sa panguna po ni Pastor Nelson. Bigyan niyo po sila ng pagpapala, Panginoon, sa kanila pong mga gawain. Maging ang Italy, Panginoon, na magsa-celebrate din, Panginoon, ang anniversary. Lord, pagpalain niyo po sila, Pastor Andy and Pastor Genesis. Maging ang London, Panginoon, pray for Pastor Jabez, Panginoon, sa eventual na kanya pong travel, going there, Lord, to lead the people in London, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy magpatnubay. And also, Lord, salamat po sa success nyo sa Ibaraki, sa Japan. We pray that you will continue to bless sila Pastor Robert, sila Preacher Sir, si Pastor Mark J. Sa pangangasiwa, Panginoon, doon, kasama na po ang Matsumoto Mission, Panginoon. Salamat po ng marami. We also pray for the Canada, sa panguna po ni Pastor Eric Manriano, Panginoon. Ingatan niyo po at pagpalain yung mga outreaches na kanila pong plan to open, Panginoon. Lord, yung mga mission dito sa bansa namin, mula Muson, Tondo, Parañaque, sa Mexico, Pampanga, sa Valenzuela, sa Calaca, Lord, patuloy yung pong pagpalain ng lahat ng mga pastoral staff, mission pastor na inassign niyo po, Panginoon. Patuloy yung pagpalain, Panginoon, na magamit sila, Panginoon, to feed the flock, Panginoon, na kanila pong pinagpapasuran. Salamat po ng marami. Thank you so much for the success. And we're praying that you will continue to bless them, Panginoon. Ang BMO Baptist Bible Seminary, Panginoon, panalangin namin ang patuloy yung patnubay sa lahat ng mga professor. Kayo nawa ang patuloy na magdagdag, Panginoon, ng mga enrollee. Marami po, Panginoon, ang mag-reply back, Panginoon, sa post, Panginoon. Thank you so much, Lord. We pray also para sa mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. Ingatan niyo po sila lagi, no? Hindi po sila makalimot o tumawag sa inyo. Maging ang mga ganap, Panginoon, na BPS on May 22 to 25 sa Tondo. I-provide niyo po yung mga pangangailangan. Kayo po ang patuloy na mag-aayos ng lahat, yung mga teachers, yung pag-iingat, Panginoon. Salamat po sa iyong kaputihan. Lord, pinapanalangin din namin lahat ng mga kapatid namin may mga karamdaman. Hindi man po namin maisa-isa ang aming hangarin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, lalo-lalo na po, Panginoon, si Dr. Merly Casahid, Lord, sa kanya pong asthma. Lord, we pray. Alam ko, Panginoon, yung buhay niya, kung paano niyong pinagamit sa inyo. Lord, according to your will, Panginoon, bigyan niyo po siya ng lakas at magamit pa po, Panginoon, sa inyo pong ubusan. Salamat po ng marami, Panginoon, maging kay Bishop Andaya, kay Evangelist Eddie Mesa, kay Mami Rosemary Hill, at sa iba pa po namin kapatirang may mga karamdaman. We know, Lord, that you are the great physician at naniniwala kami, Panginoon, na sa inyo pong hawak, kami po, ang lahat na may mga karamdaman ay magkakaroon ng kagalingan, Panginoon. Thank you so much, Lord. We pray also that you will continue to bless yung mga kapatiran naming pregnant, Panginoon, yung kanilang pong pagdadalang tao, ingatan niyo po. At naman pong testing ang ginagawa, Panginoon, for them. Lord, we pray for the success, for the positive result, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan, Lord.
Ganun din, Lord, sa lahat ng mga kapatiran namin, may mga businesses, kung paano po, Panginoon, na sila po'y nananalangin, Panginoon, when they started this business, Lord, up to this point, Panginoon, we pray, Lord, that you will continue to bless, na magamit, Panginoon, yung tagumpay ng businesses nila for the furtherance, Panginoon, ng iyong gospel. Salamat po ng marami. At sa gabing to, Lord, panalangin din namin yung mga iba pa pong prayer request, lalo na po yung application po ni Elisa Bulalin, Panginoon, for permanent residence sa Australia. And also, Lord, we pray for the good health, Panginoon, na bawat isa, because of the weather, Panginoon, that we have, na constant change, Lord, panalangin namin ang kami po inyong proteksyonan. Magkaroon din kami, Panginoon, ng pangangalaga sa aming pong mga sarili, Panginoon. We also pray, Panginoon, for na ma-invite po ni Ate Lita, si Nida, Panginoon, at makaparinig ng iyong salita, Panginoon. We also pray for the wisdom for Brother Carlo, Panginoon, who were given a chance, Panginoon, to lead a prayer in their office. Lord, we pray, kayo ang magbigay ng lakas ng loob sa kanya, Panginoon, every time na siya po ay maglilid, Panginoon, and continue to give him wisdom, Panginoon. Lord, yung magaganap pong recital sa lahat po ng mga estudyante, Panginoon, ni Brother Abel, Lord, we pray, kayo ang magbigay ng alaala, Panginoon, sa kanila, sa mga naituro sa kanila, and we pray for the success of this recital on May 24. Thank you so much, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. At sa gabing to, Lord, panalangin namin ang iyong dakilang pangalan lamang patuloy na madakil at maitas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po. And this time, bago po tayo muli umawit, magkamayan, binabati po natin at wini-welcome po natin. This evening, kasama po natin siya, si Cheryl Donna Aquino. Ayun. Yun. So, thank you. And si Bon Kaiser Cinco. Yun. Okay? Katabi. Okay. Thank you so much. We're so honored na nakasama namin kayo at naway kayo rin po ay mapagpala. Maliban po sa kanila, any first-time visitor. So, kung wala na po tayo pong lahat, ay tumayo. Kamayan po natin ang bawat isa, awitin natin, Ligaya ng Buhay. Amen. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. This time po, manatili po tayo nakatayo at tayo po iawit muli sa ating Panginoon. Awitin po natin, what a friend we have in Jesus. Amen. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere?
it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and share thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Maaari na po tayong makaupo at tayo po'y makakapakinig ng mga tanging bilang. And magandang gabi po sa Sing bawat isa. on. Naway maging pagpapala po ang awitin. So many souls have tested him through all the course of time. And until reach out to him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days of old, he wrote his people true, and then began to show his love and died for me and you. And then he rose again to prove that every story has been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble I find so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deeper in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries, it's all so gone and dry. And on the weakest stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Jesus, Jesus, how I trust him. How I prove before and more. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus Jesus never fails. To God be the glory po.
Amen. Salamat po sa ating pong mga naging tanging bilang. Brother Joven and Sister Andrea. And this time po, hindi na po para patagalin po natin. Handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan, yung ating pong Bible, yung ating pong notes, as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ang ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Praise God. Salamat po sa mga nagbigay po ng tanging bilang. Nakaka-bless po, no? Salamat po, Brother Joven Kurt, and of course, kay Sister Andrea. Napakaganda po ng mga mensahe ng awitin. Amen? At alam ko, niready na po niyan ang ating pong mga puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At patuloy po natin pagpayati pong mahal na Bishop, nang makikita nyo po, every night, every day po, yung kanyang ministry doon po sa Paris, talagang sulit na sulit ang ating pong mahal na Bishop sa mga mentoring. Nung last Saturday, kung hindi ko nagkakamali, parang ladies yung mentor niya. Nung Monday, mga men naman, no? So, di ko alam kung nasa na po sila ngayon. Pero this coming Friday, ay papunta na po ang ating pong bishop sa Italy naman po. Para doon naman po sa anniversary naman po ng Living Water Baptist Mission Italy. At kailangan po ng prayers sa ating pong mahal na bishop, yung health, yung guidance, yung wisdom, para po sa kanya yung strength sa pagbiminister niya po sa mga lugar po na yon. Okay po. And then, gusto ko rin pong batiin ng blessed birthday exactly today. Kung di po nagkakamali, no? Tama po ba? Birthday po ni Sister Ice. Opo, no, birthday po ngayon ni Sister Ice. Kaya blessed birthday, Sister Ice. And of course, si Attorney May. Yan po, dito po si Attorney May. Birthday po niya exactly today. Okay. So, let's all stand up and let's study 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1. Kung nang nakaraan po, nung last Sunday, tinakil po ni Pastor J. Bess, 2 Sundays ago na ba yun? Grabe, di ko naman biglang, akala ko fresh na fresh pa rin sa isip ko po no? So, nung 2 Sundays ago, tinakil ni Pastor J. Bess yung what to know in God's every no. At alam ko, naging blessing po sa marami po sa atin po yon. Kaya na-inspire po tayo to tackle another message this time about God's yes naman. Kaya ang ating pong title po, What to Witness in God's Every Yes. So let's all study 1 Samuel chapter 1. Kung nung preaching ni Pastor J. Best, na-inspire siya sa kapatid niyang si Hannah, sa preaching naman natin na ito, si Hannah naman po. Hannah pa rin po, pero yung sa Bible naman po, okay? So, parehong Hannah pa rin po. Okay, so gawin po natin, let's read this responsively. Ako po sa verse 1, at kayo po sa verse 2. So, hanggang sa last verse po tayo, sabay-sabay po tayo. 1 Samuel chapter 1, verse 1, Now there was a certain man of Ramathaim, Zophim, of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.
Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And they rose up in the morning early, and worshipped before the Lord, and returned, and came to their house to Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good, tarry until thou have winned him, only the Lord establish his word. So the woman abode, and gave her son suck until she winned him. And they slew a bullock, and brought the child to Eli. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I asked of him. Verse 28, everybody ready, begin. Therefore also I have lent him to the Lord, as long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worship the Lord there. Let's pray. Dear Father in heaven, gabayan niyo po kayo, Panginoon, sa pag-aaral po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay wag po salita ko po ang mamutawi sa akin po mga bibig, kundi salita niyo po, Panginoon, na nanggagaling po sa banal na Espiritu. Bigyan po kami, Panginoon, wisdom at talino. I-open niyo po, Panginoon, ang mga puso't isipan, Panginoon, sa mensahe po ayong papakinggan po ngayong gabi po na ito. Sa akin, Panginoon, ingatan niyo po kayo, Panginoon. Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maana po kayong umupo. What to witness in God's every yes. Alam po natin, yung story po na ito, very, very familiar na po sa atin yung kwento po about Hannah, na si Elkanah, meron po siyang dalawang asawa, at yung isang asawa niya po ay may anak, samantalang si Hannah, na mahal ni Elkanah, wala po siyang anak. Okay? The Lord shut up her womb. Yun nga yung sabi po nung verse. So, wala pong anak si Hannah. At nagkaroon po ito ng intense na, sabi nating, yung feeling, negative emotions kay Hannah. Intense desire na magkaroon ng anak. Kasi alam po natin na sa custom po nila noon, kapag wala pong anak, di ba, may implication culturally and economically. Walang magkikarry nung lineage. Okay? So si Penina, marami siyang anak, o may anak siya, may lineage. Pero yung mahal na si Hannah, siya yung walang anak. So matindi po ito, kaya pag nag-o-offer sila yearly, si Penina, parang pinipersecute si Hannah. O wala kang anak. Ano ka pa rin? Baog ka pa rin. O, di ba? Parang ganun yung idea. Siguro sabi ni Penina, offer kayo ng offer dyan, baog ka naman. So, in short, aga-awa yung dalawa, nagtatalo. Kaya, itong instance sa Bible, nakita po natin si Hannah, talagang matindi ang kanyang pagpe-pray sa Panginoon. At ito yung nilagay ng Panginoon sa heart ko sa maraming mga verses at mga stories sa Bible about God answering our prayers. Isa ito sa nilagay ng Panginoon sa aking puso. Dahil nakita ko yung quality na meron po si Hannah. Nakita ko po yung naging effect or naging conclusion ng story po ni Hannah. At yun po yung pag-aaral natin po ngayong gabi po na ito. What to witness in God's every yes.
Sabi nga po nila, ang Panginoon, pag tayo daw po nanalangin, ang sagot daw ng Panginoon, yes, no, yung pinag-aralan natin 2 weeks, 2 Sundays ago, sa preaching po ni Pastor Jabez, and then maybe. O kaya sinasabi ng Panginoon, wait. Di ba yung idea po ng maghintay ka muna. Kasi marami sa atin, ang gusto natin, sagot agad. Kaya nga nung proposal ko po, pinaghintay muna ako ng Panginoon eh. Kasi gusto ko agad, sagot agad. Pero mga ladies ha, huwag niyong gawing standard po yun ha. Kanya-kanya tayo ng story ha. So, minsan pinapaghintay tayo ng Panginoon. At kapag naging patient tayo, ang dulo po niyan, yes. Kasi pag iniisip ko, most probably, kaya pinaghihintay ka ng Panginoon kasi hindi pa perfect timing. Most probably, kaya ka pinaghihintay ng Panginoon kasi hindi ka pa mature to get that blessing or to get that answer. Kaya yung kapag pinaghintay ka ng Panginoon sa isang bagay, islang ibig sabihin nun, i-ready mo ang sarili mo. Magtapat ka sa Panginoon kasi most probably, ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Kung maghihintay ka. Pero pag hindi ka naghintay, hindi mo matatanggap yan. Tingnan nyo, kapag hindi naghihintay ang isang Kristiyano, ano nangyayari sa mga decision making? Nagkakapalya-palya. Kasi ang nangyayari, hindi ka na nagtatrust in the Lord with all your hearts. Diba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Eh kapag hindi ka nag-wait, pag hindi ka na nag-trust sa Panginoon, pag gumawa ka na ng sarili mo mga decision making, ano po magiging ending po niyan? Mapupunta ka na ngayon sa mga maling decision. So yan yung sinasabi ng mga sagot daw ng Panginoon sa mga panalangin po natin. So i-explore natin ngayon yung answered prayer. What to witness in God's every yes. Ready na po ba tayo sa preaching? Kung nung preaching ni Pastor Jabez, pinaiyak tayo ng preaching dahil pinukaw po yung ating pong puso. Kasi na totoo lang, mahirap masabihin ng no. Mahirap ma-reject. Kaya nga talagang, di ba, I'm sure marami sa atin naka-experience na ng rejection. Hindi po madali po yung bagay po na yun. Kaya ramdam natin yung heart ng message. This time, itong yes ng Panginoon, ito naman yung bagay na magpapaligaya po sa atin. Kasi pag nag-yes ang Panginoon, alam ko po, ang point number 1 po natin, we see rejoicing in His answer. Point number 1 po tayo agad. Number 1, what to witness in God's every yes, we see rejoicing in His answer. Pag ang Panginoon sumagot ng yes po sa atin, tayo po ay masasayahan. Meron po ba dito na nag-answered prayer na nalungkot pa? Ang weird po nun, di ba? Yung sinagutan ng Panginoon yung panalangin mo, pero malungkot ka pa rin. Pero possible po yun. Yung sinagutan ng Panginoon yung panalangin mo, malungkot ka pa rin, anong tawag po doon? Ungrateful, ingrato, walang kakontentuhan. Yung ba nag-pray ka, Panginoon, sana po magkaroon kami ng pambayad sa bill po na ito. Pinrovide ng Panginoon. Panginoon, sana naman sinobrahan mo na para may pagkain po kami. Eh, yun ang pinag-pray mo eh. Sana sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, sana bigyan niyo po kami ng pangkain tsaka pambayad sa bill. Di ba? Kaya maging specific tayo sa prayers po natin. Amen? Kapag tayo po ay binigyan ng Panginoon ng yes, isa sa dapat nating makita po sa sarili po natin, dapat nasisiyahan po tayo. We should rejoice. Kaya makita po natin, may dalawang attitude po eh. And this is very practical po. Na yung una po, kapag nag-request tayo sa Panginoon, dapat makita sa atin yung joy pa rin po when we request to the Lord. Tingnan niyo po sa story po ni Hannah. And I think ito yung magandang i-apply po ng bawat isa po sa atin. Kasi baka nagtatanong tayo, bakit Lord hanggang ngayon wala pa rin yes? Bakit hindi pa rin sinasagot yung akin pong mga panalangin? Eh kasi baka may kulang sa ginagawa mo. Baka wala yung joy. Tingnan niyo po yung nakalagay po sa verse. Hindi ko na po iisa-isa, binasa na po natin yan. Sana po naintindihan po natin habang binabasa po natin. Anyway, ang story po, nung siya po ay pumunta sa templo, siya po ay umiiyak sa Panginoon at napagkamalan pa siyang lasing ni Eli. Pero ang sabi ni Hannah, hindi po ako uminom ng alak. Matindi lang po yung sorrow sa spirit ko. In short, nagsusumamo ako sa Panginoon na bigyan ako ng anak. Tignan niyo po sinabi po sa verse 17. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him.
verse 18. Sabay-sabay po nating basahin. Sabay-sabay niyo pong basahin. Ready? Begin. Nakita niyo po, nung nag-pray si Hannah, nung sinabi niya na yung kanyang request sa Panginoon, after po nun, she was no more sad. Nawala yung sadness. Nung nagpe-pray si Hannah, umiiyak siya. Nagsusumamo siya. She was very sorrowful in spirit. So remember, hindi lang siya walang anak. Tinututsa pa siya ng kanyang kalaban. Ginagawa siyang katatawanan sa kanyang sambahayan. Kaya nga sabi ni Elkanah hindi pa ba ako enough? Parang ganun no? Kulang pa ba ako? Kesa sa 10 anak? Di ba? Parang yung pa nga yung drama po ni Elkanah. Kasi hindi naintindihan ni Elkanah, hindi naman siya inaasa ni Penina So she was very sorrowful in spirit. And then when she made her request in the Lord, ano po ang naging attitude po ni Hannah? Sabi doon, her countenance was no more sad. And that is the comfort of prayer. When you place your life in the hands of God, when you say your prayers, hayaan mo na sa Panginoon yung action. Minsan kaya di natin nakukuha yung yes galing sa Panginoon dahil hanggang ngayon, pray ka ng pray, pero may doubt. Pray tayo ng pray, pero nandun pa yung sadness. Tingnan niyo po yung mga sinabi po ng Bible. The proper attitude to get yes, pinapakita dito yung trusting. The proper attitude to get the yes of God, makita sa atin yung trust. Tingnan niyo po yung Psalm 37 verse 4. Of course, nasabi ko na kanina yung Proverbs 3, 5, and 6. Psalm 37 verse 4. Ang sabi dyan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kailan daw po ibibigay ng Panginoon yung desires ng heart po natin? Grabe, narinig ko yun, Brother Toffer. Ibibigay ng Lord yung ating pong desires when we delight ourselves in the Lord. It's not the other way around. Kasi ang tingin natin, Lord, pag nakuha ko na itong blessing na to, magtatapat na ako sa iyo. Lord, pag nakuha ko itong blessing na to, magiging masaya na ang buhay ko. That's not the proper way to get the yes of God. The proper way to get the yes of God, delight yourself in the Lord first. And He shall give thee the desires of thine heart. Ang ginawa ni Hannah, lumapit siya sa templo, nanalangin sa Panginoon. At after niya manalangin, she was no more sad. That is a statement of faith. Binigay niya na lahat sa Panginoon. Lord, ikaw na bahala. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Bakit kaya sinabi yan? Remember, the context of this epistle, yung mga Christians in Philippi, they were persecuted. They are poor. So meron silang mga problems, may mga persecution sila, may poverty sila. Pero ang sulat ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. It's so hard to have joy in times of suffering. Napakahirap maging masaya kapag nagsasuffer. Napakahirap magsaya kapag nagluluksa. Napakahirap magsaya kapag mayroong dinadalang problema. Pero ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. May emphasis. Inulit ni Apostle Paul. Kaya kung i-relate natin yan, di ba? Bakit ganun ang advice ni Apostle Paul? Maging masaya tayo sa Panginoon. Kasi alam ni Apostle Paul na kapag masaya ka sa Panginoon, ibibigay niya yung desires ng heart mo. He was instructing the Philippian Christians to still have joy in the Lord. Tingnan niyo po nakasunod ng mga verses. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Yan po ay statement at sinasabi po, don't worry. Huwag ka na mag-worry. Remember, these Christians in Philippi, marami silang anxieties, marami silang mga worries because of the problems, because of the storms, because of the persecutions, because of their needs or lack. Pero sabi niya, Apostle Paul,
Be careful for nothing. Anong gagawin mo? Don't worry. Natapos mo ba doon? Hindi po natapos yung counsel ng man of God. Ang sabi po doon, but in everything. Now, i-relate ko po sa una, sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Tapos, dito sa verse 6, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Mag-pray ka lang. At pag nag-pray ka, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Huwag tayo maging miserable dahil hindi miserable ang Kristiyano. We have to always go to God in prayer. Tingnan po yung verse 7. At inapay ko po ito sa buhay ko po. Na pag ako may problema, ang lagi ko sinasabi, Lord, please give me this kind of peace. Ang sabi doon, and the peace of God which passeth all understanding. This is the kind of peace that you don't understand. This is the kind of peace that the world cannot give you. This is the kind of peace that only Jesus can give you. May kapayapaan. Ang gulo ng bahay, ang gulo ng buhay, pero dahil sa panalangin, may kapayapaan. Nung nag-pray ka na, parang nawala yung problema, kahit alam mo may problema pa rin. Hindi ka makatulog dahil sa mga isipin, mag-pray tayo. Mag-pray ka. And sabi mo sa Panginoon, Lord, please give me this kind of peace. The peace which passeth all understanding. Sabi doon, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Minsan kaya walang yes ang Panginoon sa atin, kasi wala yung delight. Wala yung rejoicing. Kapag tayo patuloy na nagiging miserable, isa sa pwede natin makita sa natin, lack of faith. At kapag meron tayong lack of faith, hindi tayo makaka-receive ng answered prayers. Kaya sabi nga sa Hebrews, di ba, it is impossible to please God kung walang pananampalataya. So, kapag tayo po'y nananalangin, may peace na ino-offer sa atin ang Panginoon. Kahit alam mong hindi pa solve yung problema, pero makatulog tayo. Kahit alam mong hindi pa solve ngayon yung problema, or hindi pa nasa-solve yung pangangailangan, pero magiging masaya tayo. Bakit? That's the peace of God. And then you wait for God's answer. Yung peace of God, parang ano lang yan eh, parang, ano bang tawag doon? Appetizer lang yan. Wait for the main course. Yun yung talagang sagot ng Panginoon. So yung peace of God, ano ka lang yan, ano ba tawag doon? Pampahimagas ba yung tawag doon or something? Pang-appetize lang yan. Hintayin mo yung talagang sagot ng Panginoon sa buhay mo. Huwag kang mainip. God will answer in the perfect time. So the proper attitude to get yes is to keep on trusting in the Lord. Amen? At kapag nagtatrust tayo sa Panginoon, nandun yung delight in the Lord. PNG, ibig sabihin ba yun, dapat nakangiti pa rin ako kahit ang totoo niyan. Malupit yung problema ko, matindi yung problema ko, dapat nakangiti pa rin ako. Ang ibig sabihin, delight in the Lord. Ibig sabihin, dun ka pa rin sa bagay na papasaya sa'yo sa pamamagitan ng Panginoon. Like for example, Bible reading. For example, di ba, yung mga bagay na patungkol sa Diyos ang nagpapasaya pa rin po sa atin. Hindi yung katulad ng mga Kristiyano na kapag may problema, wala na sa church. Kapag may problema, iniiwan ng ministry. Wala muna ako sa ministry. Bakit? Kasi ang tindi ng problema ko eh. Lalong hindi masasolve yung problema mo. Lalong hindi mo ma-receive yung answered prayer. Dapat habang sinasalpok tayo ng alon ng buhay, lalo tayong tumingin sa Panginoong Hesus. Para iangat niya tayo. That's the proper attitude to get the yes of God. Trust in the Lord. Trusting Him. Ano naman po yung proper attitude when we receive the yes of God? Ano naman yung attitude natin kapag tayo po ay nakatanggap na po ng answered prayer? Again, ang point po natin, we see rejoicing in His answer. So, dapat may thanksgiving. Mayroon pasasalamat. So, kapag may answered prayer tayo nakukuha, ang isa sa nakikita po natin dyan, nagkakaroon tayo ng kasiyahan. Amen? Masaya dapat tayo pag may mga answered prayers po tayo. Kaya pag may mga answered prayers po yung mga kapatiran po natin, dapat masaya din po tayo para sa kanila. Kasi ibig sabihin, pinag-pray po nila yan at sumagot ang Diyos.
So we have to be happy for them. Right? By the way, pag-pray po natin si Pastor Adan Panizales, he suffered stroke, no? So pag-pray po natin si Pastor Adan, let's always keep him in our prayers. Okay, so sabi po sa chapter 2, punta tayo sa chapter 2. Hindi natapos sa chapter 1 ang story po ni Hannah nung siya po ay nanganak na po kay Samuel. Sa chapter 2, makikita po natin na nanalangin ulit si Hannah. At hindi lang siya basta nanalangin. This time, yung una niyang panalangin, full of sorrow. Okay? Full of sorrow, full of talagang pleading sa Panginoon. Pero sa chapter 2, full of thanksgiving na po. Tingnan niyo po yung sinabi po sa chapter 2, verse 1. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga Bible. Sana po, dala po natin palagi ang ating pong mga Bible. Chapter 2, verse 1, And Hannah prayed and said, My heart rejoiceth in the Lord. Mine horn is exalted in the Lord. My mouth is enlarged over mine enemies, because I rejoice in thy salvation. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee. Neither is there any rock like our God. Nakita niyo po yung mga words po ni Hannah, kung gaano po siya nagpapasalamat sa Panginoon. That is the proper attitude when we receive the yes of God. Mapagpasalamat po tayo. Ang ma-witness natin in every God's yes, in God's every yes, is dapat may rejoicing po tayo. Verse 3, Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. So habang binabasa ko ito, this is coming from her experience. So most probably, ito yung mga binibelta sa kanya ni Penina. Baka niyayabangan siya. Kaya ganito na po ang mga words po ni Hannah. Verse 4, The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded with strength. They that were full have hired out themselves for bread, and they that were hungry ceased. So that the barren hath borne 7, and she that hath many children is waxed feeble. The Lord killeth, and maketh alive. He bringeth down to the grave, and bringeth up. The Lord maketh poor, and maketh rich. He bringeth low, and lifteth up. He raiseth up the poor out of the dust, and lifted up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. He will keep the feet of His saints, and the wicked shall be silent in darkness, for by strength shall no man prevail. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall He thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and He shall give strength unto His king, and exalt the horn of His anointed. Ganon katindi po ang thanksgiving po ni Hannah. That's the proper attitude when we receive the yes of God. Alam niyo po, sa pag-aaral po ng story po ni Hannah, nakita ko po doon, receiving God's yes means capturing the approval of God. Nakukuha natin yung puso ng Diyos. Kapag nakuha natin yung yes galing sa Panginoon, isa sa indikasyon niyan, nakuha natin yung puso ng Panginoon. I think I heard this from one of the preachings ng ating pong mahal na bishop, na kunin natin yung puso ng Panginoon. Title yun ng isang preaching niya, no? Parang Capture the Heart of God. Kunin mo yung puso ng Panginoon. Pag nakuha mo ang puso ng Panginoon, nandun yung approval ng Panginoon, nandun yung yes, nandun yung answered prayer. So when we ask God about something, we capture the heart of God. Yun po ang gawin natin pong lahat. If we want our prayers to be answered, capture the heart of God. Ibig sabihin, you capture the approval of the Lord. So kapag natanggap natin yung yes, kapag meron tayong answered prayer, ibig sabihin, na-capture natin yung puso ng Diyos, yung approval po ng ating pong Panginoon. Pangalawa po, receiving God's yes means choosing the authority of God. Ibig sabihin, yung linya ng Panginoon, nandun ka. Ibig sabihin, yung leading ng Diyos, nandun ka. Kasi hindi ka bibigyan ng answered prayer. Hindi ka bibigyan ng yes galing sa Panginoon kung taliwas yan sa kalooban ng Panginoon. So kung may answered prayer, isang ibig sabihin yan, lumalakad ka sa tamang landas. Kasi hindi pwedeng bibigyan ka ng Panginoon ng answered prayer, tas mapupunta ka sa masamang lugar. Hindi pwedeng bibigyan ka ng Panginoon ng answered prayer, tapos
mapapaliwala yung buhay mo. So receiving God's yes means choosing the authority of God. Lumalakad ka sa tamang linya, leading authority ng Panginoon. At pangatlo po, so sabi nga po sa James chapter 4 verse 3, James chapter 4 verse 3, ye ask and receive not. Bakit daw hindi sila makareceive? Because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Hindi ibibigay ng Panginoon yan kung taliwas yan sa kalooban ng Panginoon. If it will violate the holiness of God. Sila nagre-request sila, yung sinasabi po ni James, nagre-request sila, kaya walang answered prayer kasi para sa sarili nilang kapakanan, para sa kanilang laman, para sa kaipapahamak ng kapwa. Lord, please, patayin mo na po yung kapitbahay ko. Tingin mo na sa kalooban ng Panginoon yung ganong klaseng request. Lord, kasi talagang grabe, hindi ako pinautang eh. Sana Lord, patayin nyo na po siya. Hindi. Lord, sinaktan niya ako. Sana wag na siya ma-save. Hindi, di ba? Sana Lord, dalayin niyo po siya sa impyerno. Di ba? Tama ba yung mga ganong klaseng panalangin? Hindi tutuparin ng Panginoon yan. Lord, gabi, pinaasa niya ako. Lord, tanggalan niyo po siya ng kaligtasan. Mas atindi po yan, no? Hindi tayo naniniwala sa losing salvation, mga kapatid, ha? Lord, please, promise, gagamitin ko po ito sa ministry. Ipanalo niyo lang po ako sa loto. Hindi tutuparin ng Panginoon yan. PNG, di mo sure. Hindi tutuparin ng Panginoon yung mga ganong klaseng request. Kaya dapat nasa linya ng Panginoon. Kung gusto mong matupad yung request mo, yung prayer mo, nasa linya dapat ng Panginoon. Bakit hindi pa rin ako pinagpapala ng Panginoon? Baka wala ka sa linya ng Panginoon. Bakit hindi pa rin ako binibigyan ng partner? Baka kasi may ginagawa ka pang kasamaan, di ba? So, make sure that we are choosing the authority of God. Kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, dun po tayo. And third po, receiving God's yes means clearing up that there is no accident in God. Yung idea ba na kapag nakakuha tayo ng answered prayer, lumilinaw ngayon ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi sa Panginoon, walang aksidente. Kapag naniniwala tayo na may aksidente sa Diyos, hindi siya all-knowing kung ganon. Ang Panginoon, nakikita niya ang future ng bawat isa po sa atin. Kaya nga nilid niya tayo sa landas niya. Minsan yung landas niya, hindi natin maintindihan. May mga bagay na napupunta sa buhay natin that we don't understand. Sometimes, God takes some people in our lives. Sometimes, He takes our work from us. May mga bagay na nawawala sa atin, natatanggal sa atin. We don't understand why. Yung pala, may leading ang Panginoon. Tandaan po natin, He knows His plans for us, di ba? Thoughts of peace and not of, di ba? Yung expected end, yung sa Jeremiah chapter 33. Tama ba yung sinasabi ko? 29, 11. Jeremiah 29 verse, sige nga, i-post na nga lang po. Jeremiah chapter 29, verse 11. Ano po ang sabi ng Bible? Everybody, ready? Begin. Romans 8:28. Everybody, pakibasa po. Romans chapter 8, verse 28. So remember these verses in the Bible so that we can keep on trusting God. Ililid niya tayo sa tamang landas. Walang aksidente sa Panginoon. Kaya may mga bagay na hindi natin maiintindihan sa buhay natin, but just go on as long as yan ang daan ng Panginoon. Because someday, when you finally receive the answered prayer, it will all clear up. Lahat po magliliwanag po sa atin. Lahat po maiintindihan din po natin. Kaya nga ganda nung kanta, di ba? Yung sabi dun sa trust His heart, di ba? If you don't understand, when you can't see His plan, di ba? Trust His heart. Di ko na alam masyado yung lyrics. Pero, di ba? Yun po yung magandang heart ng bawat isa po sa atin. We just have to trust the Lord, di ba? Pagkatiwalaan lang natin po ang Panginoon. Okay,
So, what to witness in God's every yes? Number 1, we see rejoicing in His answer. Tayo po ay nagkakaroon ng kasiyahan pag natatanggap natin ang sagot ng Panginoon. Pangalawa po, what to witness in God's every yes? We see the reality that He acts. Nakikita ngayon po natin na meron talaga tayong buhay na Diyos. Amen? Ang answered prayers, ang mga yes sa Panginoon ay nagpapakita sa atin na talagang kumikilos po ang Panginoon sa buhay po natin. PNG, ba't parang wala akong answered prayer? Tingnan mo mabuti, baka mamaya, una, baka mali buhay mo. Pangalawa, baka mamaya, hindi ka pa talaga ligtas. When we have answered prayers in our life, we see the reality na talagang kumikilos po ang Panginoon sa buhay po natin. Tingnan niyo po yung verse 19. And they rose up, remember, yung previous verse, after mag-pray ni Hannah, wala na po yung sadness sa kanya, hindi na siya sad, okay? Hindi na siya sad girl. Verse 19, and they rose up in the morning early, so this is just one day, no? Kinabukasan lang po. And worship before the Lord and returned and came to their house to Ramah, and Elkanah knew Hannah his wife, at ito na yung reality, na talagang kumikilos ang Diyos. Ang sabi dyan, and the Lord remembered her. Ang Panginoon, wala naman sa Kanya imposible. Kayang gawin ng Panginoon, kayang ibigay ng Panginoon lahat ng desires ng puso natin. Walang imposible po sa Panginoon. Minsan ang gusto lang ng Panginoon, makita niya yung sincerity mo. Minsan ang gusto ng Panginoon, makita lang niya yung faithfulness mo. Ang gusto lang makita ng Panginoon, yung maturity mo, yung spirituality mo. Verse 20, wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son and called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. Samuel was Hannah's answered prayer. Samuel was the proof that Hannah's God is real. Na totoo ang Diyos ni Hannah. Sa Romans 8:31 to 32, ang sabi po ng salita ng Diyos, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Ang ganda po ng verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kayang-kayang ibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo. Kayang ibigay ng Panginoon yung mga heart's desires mo. We just have to trust in the action of God. Matthew chapter 6, 25 to 34. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Tignan niyo po yung principle na pinapakita po ni Jesus Christ sa kanya pong mga disipulo. Yung mga ibon sa parang, hindi sila nag-aani, hindi sila nagtatanim. Pero bakit sila nakakakain? Ang nagpapakain sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Are you not better than this? Diba? Ano ba yan? Sparrows, birds, fowls? Yung kasunod po, which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Maganda po yan eh. Yung kakaisip ng kakaisip mo ba ng kakaisip, meron kang masasolve yung problema mo? Sasakit ng ulo mo. Hintayin mong mag-act ang Panginoon. Hintayin mong gumawa ang Panginoon, kumilos ang Panginoon. Yung bang kakaisip mo, hindi ka naman tatangkad. Kakaisip mo, hindi naman magkakaroon ng pera yung wallet mo. Kakaisip mo, hindi ka naman papayat, di ba? Minsan kailangan lang mag-diet talaga, no? You just have to trust God. Wait for Him to make an action. Kaya nga sabi, don't worry. Pag may mga problema po tayo, yes, that is a normal, a common, di ba, na behavior ng tao, yung pag-worry. Pero yan po ang tinuturo ng Bible, huwag tayong mag-worry. Pag merong bagay na gusto mong makuha mula sa Panginoon,
ang una mong tanggalin, yung doubt. Pangalawa, yung worrying. And just apply faith in the Lord. Sabi sa verse 28, and why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Similar sa sinasabi natin kanina, delight thyself also in the Lord. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Kaya, kung gusto mo makakuha ng answered prayer, hintayin mong kumilos ang Panginoon. At kapag nakakuha tayo ng answered prayer, proof po yan na talagang ang Diyos natin buhay. Ang Diyos natin hindi natutulog. Naalala ko po, habang ginagawa ko yung message po na ito, yung isang kanta, tulungan niyo po kung maalala yung lyrics, no? Ang sabi ng kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. Familiar po kayo? Alam kong may magagawa ang Diyos. Anong next lyrics? Kung ako'y magtatapat at sa Kanya ay maglilingkod. O, diba? Maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yang kanta na yan, nagpapaalala sa atin na may magagawa ang Diyos. Pero isipin din natin, dapat magtapat tayo. Dapat maglingkod tayo. What to witness in God's every yes? Number one, we see rejoicing in His answer. We see the reality that He acts. And last point. Andiyan pa po ba kayo? We see the responsibility that He assigns. Sabi ni Pastor Jabez, what to know in every God's no is a redirection. Alam nyo ba, God's yes is stewardship. Ang lahat ng answer prayers na meron po tayo ay pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kailangan din po natin alagaan. Remember Hezekiah? King Hezekiah, nanalangin. Lord, i-increase niyo po yung aking buhay. Tinupad ng Panginoon. Yung pagtupad ng Panginoon na yon, yung pag-increase ng buhay niya, pwede niya magamit yon sa ministry. O yung bagay na patungkol sa Diyos. Pwede niyang igugulin po yan para po sa Panginoon. Pero ano pong ginawa ni Hezekiah? Kaya nga parang pagtingnan po natin, mas maganda pa na hindi na lang siya nag-request. Kasi kung namatay siya nung time po na yon, natapos yung kanyang buhay nang maayos ang kanyang lakad. Ang nakakalungkot, nung tinupad ng Panginoon yung request ni Hezekiah, hindi niya inilagaan. Napunta siya sa masamang bagay. Kaya nag-end yung buhay niya nang hindi maganda. He was one of the righteous kings in Israel. Tapos ang ending ng buhay niya, napasama. Masama ba ang Panginoon na binigyan siya ng extra na mga taon? Hindi masama yun. Pero doon pumapasok yung stewardship. Kaya kung mag-request tayo, Lord, bigyan mo ko ng magandang pamilya, alagaan natin yung pamilya po natin. Dalahin natin sila sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng bagong trabaho. Yung trabaho na yan, huwag kang ilalayo sa Panginoon. Lord, payamanan niyo po ako. Yung kayamanan mo, pag binigay sa'yo ng Panginoon na yan, gamitin mo sa tama. Huwag mong kakalimutan ang Panginoon sa mga biyaya. Yung mga yes ng Panginoon sa buhay natin ay nagpapatunay na tayo po ay katiwala pa rin po ng Panginoon. We have a responsibility. Tingnan niyo po si Hannah sa verse 22. Binigyan po siya ng anak. Sinunod po ang kanyang panalangin. Natupad po ang kanyang panalangin. In verse 22, but Hannah went not up
So verse 21 tayo, 21. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned. Then I will bring him that he may appear before the Lord and there abide forever. Remember, when she was praying to the Lord na magkaroon siya ng man-child, specific man-child ang ibigay mo sa akin, Panginoon, at ibibigay ko sa iyo yan pag tinupad mo. So may vow siyang binigay. At itong vow na ito, tutuparin pa rin po ni Hannah. Yung winning po na yan, sabi po ng mga scholars sa mga customs, no, maybe it's about nasa between 3 years old to 12 years old. So si Samuel, inalagaan muna ni Hannah. At makes sense po. Kasi kung ibibigay niya kay Eli, edi nagkaroon pa ng si Eli, no? Ng baby na inaalagaan sa mga sacrifices, sa mga temple services. Nagkaroon pa ng extra na aalalahanin si Eli. So ang ginawa ni Hannah, inalagaan muna si Samuel, maybe between 3 years old to 12 years old before niya i-present ulit sa temple. Sa verse 24, and when she had weaned him, so isipin niyo po sa puso po ng isang ina, syempre, yung i-carry mo pa lang yan ng 9 months, talaga nandun yung attachment. Right? So inalagaan mo pa ng ilang taon, imagine yung heart, maybe, pero walang sadness na nakikita Yung willingness ang nakikita natin dito na to pa rin ni Hannah, yung pinangako niya sa Panginoon. So ano pong ginawa niya? And when she had weaned him, she took him up with her with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine and brought him unto the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. And they slew a bullock and brought the child to Eli, and she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition. That is the working of God, the reality that He has a God who acts. Ito na ngayon yung kanyang naging responsibility. Ito na ngayon naging pagiging good steward ni Hannah. Ang sabi niya, as long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. And you know, Samuel is one of the greatest Bible characters. Mula umpisa ng kanyang buhay hanggang dulo ng kanyang buhay, nakita po natin yung talagang connected siya sa ating pong Panginoon. Hindi po natapos dyan. Yung naging good steward po ni Hannah. Alam po natin na yung kaisa-isa niyang anak, ibinalik niya sa Panginoon. Nilend niya sa Panginoon. Yung idea ng lend doon, parang answered prayer ko ito, Panginoon Pero ipagkakatiwala ko ulit siya sa iyo. Dahil yan ang ating pong usapan. Tignan niyo po, sa verse 18, chapter 2, verse 18. Chapter 2, verse 18. But Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen ephod. Kahit kabataan lang po siya, kagamit-gamit na po si Samuel. Verse 19, moreover, his mother made him a little coat and brought it to him from year to year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Nakita po natin na he took care of Samuel when he was young, binalik niya sa Panginoon, sa templo, pero hindi tapos doon yung pagiging nanay niya. Every year, ginagawa niya ng coat si Samuel. Every year, pinapakita pa rin niya na ako ang mama mo. Diba? Mama talaga no? Ako ang mama mo, may regalo ko sa'yo, mahal na mahal kita. So nakita ko nun, siguro si Hannah, very proud siya na nagagamit ng kanyang anak. Kaya mga magulang, pag nagagamit ang ating pong mga anak dito po sa church, maging proud po tayo sa kanila. Masaya po, maganda po na nag-i-excel sila sa school, nag-i-excel sila sa trabaho nila, nag-i-excel sila sa buhay, pero walang saysay po yan kung wala po silang excellence sa paglilingkod sa Panginoon. Naging good steward po si Hannah. Alam niyo po nangyari po sa verse 18, verse 21. Okay, verse 20 tayo. And Eli blessed Elkanah and his wife and said, the Lord give this seed of this woman for the loan which is lent to the Lord. And they went unto their own home. And the Lord visited Hannah so that she conceived and bare, sabay-sabay po tayo, 3 sons and 2 daughters.
And the child Samuel grew before the Lord. Nanghingi siya, man-child, ibabalik ko sa iyo, Panginoon. Nung tinupad ng Panginoon, nandun po, inalagaan niya, ibinalik niya sa Panginoon. Ano po ang kapalit? Hindi natapos ang blessing. After that, binayaan pa po siya ng mga anak. Ilan po yung naging anak po niya? 5. So parang ang math, 1 minus 1 equals 5. Parang ganun po ang nangyari. Binigyan siya, ibinalik niya, tapos binayaan siya ng 5. Yan po, dyan po natapos yung kwento po ni Hannah. Ano po yung lesson na makikita po natin? Kapag naging responsible po tayo sa mga yes ng Panginoon sa buhay natin, God can continue the blessing. God can even double your blessing or triple your blessing. Remember the parable of the talents? Yung isang naging tamad sa isang talento niya na ibinaon niya sa lupa, anong ginawa po? Tinanggal sa kanya. Yung merong 5 talents na naging masipag, ano pong ginawa sa kanya? Dinagdagan. So, ganoon din po ang prinsipyo ng blessing. Kung magiging responsible po tayo sa mga answered prayers na binibigay ng Panginoon po sa atin, your blessing will continue from God. Kasi bakit po? Di ba, simple practical na usage na lang po. Pag ang anak mo very good, anong gagawin mo? Rewardan mo yan. Sa susunod, pag very good pa rin yan, rewardan mo ng rewardan yan. At kapag hindi na siya very good, tatanggalin mo na yung reward. Di ba po? Kaya pag hindi very good ang anak, huwag niyo bigyan ng reward. Dapat very good muna, tama? God can remove your blessings. He can give your blessings, He can remove your blessings. Kasi nga po, ang sabi po ni Bishop, natatandaan ko, your blessings, God's blessings should make you closer to God. Not draw you away from it. Kapag binibless ka ng Panginoon, dapat lalo kang lumalapit sa giver ng blessings. Dapat lalo kang napapalapit sa Panginoon, hindi lumalayo sa Panginoon. Again, kunyari, nagkaroon ka ng bagong work, kung yung work na yan ay mapapalayo ka sa Panginoon, hindi na yan magiging blessing. Sana hindi ka na lang binigyan ng Panginoon ng trabaho kung ganun po. Yan po yung testimony po ni Preacher June eh. By the way, si Preacher June nasa province po ngayon, no? Work-related. Pero yun po testimony ni Preacher June. Binigyan siya ng trabaho ng Panginoon, nalayo naman siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya I remember, isa sa usapan namin ni Preacher June na, P. June, total binibless ka naman ng Panginoon, may trabaho ka, sana magamit ka pa rin ng Panginoon. And then of course, sa constant na communication nila ni Bishop, nakabalik si Preacher June. At ang ganda ng testimony niya, na kahit busy siya sa work, busy rin po siya sa ministry. Sino mag-aakala po na nung siya po ay umalis sa trabaho, dahil may idea po na pinapag-under the table na po siya, pinapagawa siya ng illegal na activity, nag-resign. After a few days, mayroon na agad bagong work. At country manager pa. Better. Something better ang binigay sa kanya ng Panginoon. Bakit? Tumayo siya pa sa Panginoon. Pag tayo binibigyan ng Panginoon, make sure we become good stewards of these blessings. Kasi kapag tayo po hindi naging good steward, pwedeng tanggalin ng Panginoon sa atin yan instantly. And then we come again to the Lord, Lord, anong nangyari? Anak, pinagpala kita, anong ginawa mo sa pagpapalang yan? So, kung ayaw mong paluin ng Panginoon, sunod tayo sa Panginoon. Amen? What to witness in God's every yes? Number 1, we see rejoicing in His answer. Nagkakaroon po tayo ng kaligayahan. We see the reality that He acts, na merong Diyos tayong totoong gumagawa, kumikilos sa buhay natin. And we see the responsibility that He assigns. Kung gusto mong patuloy ang pagpapala, dapat po, di ba, nasa linya tayo ng Panginoon. Dapat po maging magandang, mabuting steward po tayo ng Panginoon. Tayo po tayo natin. Let's all stand. Ating pong buksan ng altar sa lahat po ng gustong lumapit sa Panginoon. Maybe you're asking God of something. Baka may mali sa approach mo, baka may mali sa heart mo, baka may mali sa mind mo. This is the right time for you to ask God and correct yourself in the sight of God. Baka kaya walang answered prayer. Kasi baka mali ang puso. Baka mali ang isip.
O kaya, baka naman kaya hindi pa binibigay answer prayer, pinapaghintay ka pa ng Panginoon. Be patient. Kasi kaya ka pinaghihintay ng Panginoon, most probably, yes yan. God's no is a redirection. Nilalagay ka niya sa kanyang kalooban. But God's yes is a matter of stewardship. Kapag binigay ba sa'yo ng Panginoon yung hinihiling mo, kaya mo na bang hawakan yan? Kapag binigay na ba ng Panginoon yung hinihiling mo sa Panginoon, kaya mo bang ingatan yan? Kaya mo bang gamitin yan para sa kanyang kaluwalhatian? Hindi para sa glory mo, hindi para sa glory ng iba, kundi for the glory of God. Pag binigay sa'yo ng Panginoon yan, anong magiging attitude mo? Ano ang magiging behavior mo? Ano ang magiging spirituality mo? Mailalayo ka ba niyan sa Panginoon? Maybe that's the reason kung bakit hanggang ngayon wala pa rin. Now you commit to the Lord. Lord, if you give me this, I promise I will use this for your glory. I will do this for your glory. Have that heart like Hannah. Baka kulang ka sa faith. Baka ngayon, nagdadoubt ka pa rin sa Panginoon. Baka naman mamaya, masama po ang iyong pinagpe-play. Dear Father in heaven, thank you, Lord, dahil sumasagot po kayo sa panalangin po namin. Thank you, Lord, dahil hindi po yung kagustuhan namin ang iyong sinusunod, kundi ang kalooban niyo po. Thank you, Lord, dahil gentle po kayo sa amin. Thank you, Lord, dahil meron po kayong puso para po sa amin. Thank you, Lord, that you're leading us to the right path. Thank you, Lord, dahil nagbe-bless po kayo. You really gives blessing. You really give blessings, oh God. Thank you, Lord, dahil kumikilos po kayo sa aming mga buhay. Panginoon, ano man pong hinihiling po ng inyong mga anak po, nilalapit po sa inyo sa oras po na ito. Itama niyo po ang mga puso po ng bawat isa po sa amin. Maybe meron po kaming desire sa work, sa school, sa career, sa family, needs, oh God, maybe ministry, whatever it is, Lord, ipakita niyo po sa amin ang tamang landas. May we get your yes, oh God, your approval. Lord, tanggalin niyo po sa amin ang doubt, ang lack of faith, yung little faith. I-increase niyo po ang aming pong pananampalataya, Panginoon. Itama niyo po, Panginoon, ang aming pong mga puso. Huwag po kami madiskaril sa inyong kalooban, Panginoon. Nawa, Panginoon, lagi lang po mangyari sa buhay po namin ay yung papayagan niyo po, yung loloobin niyo po, Panginoon. Kahit sa lifetime partner, Panginoon, nawa kalooban niyo pa rin po ang mangyari sa amin. Huwag ang kagustuhan namin. Not our will, but your will, O God, in every aspect of our lives. It's really good to hear your yes, O God. Sana, Panginoon, marinig po namin ito. Sana, Lord, mata mo namin ang yes galing po sa inyo. And when we get that yes, O God, sana po ay maging good steward po kami ng mga blessings po na ito. Thank you, Lord, for this message. We love you, Lord. We praise you, we honor you, and we want to glorify you in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. What a message. Pinagpala po ba tayo sa napakinggan nating mensahe? Amen. Maraming salamat po sa ating mahal na resident pastor, PNG, sa isang mapagpalang mensahe. And this time, dadako po tayo sa ating pagbibigay. But before that, let me read to you Acts chapter 20, verse 35. Binanya ako bawat isa, lahat po tayo tumayo. Acts chapter 20, verse 35. Ito po ang nasasaad. I have shewed you all things.
how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, "It is more blessed to give than to receive." Tayo po'y manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mensahe po na aming napakinggan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hiling po namin na ang mensaheng ito, Panginoon, ay tumatak po sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, at patuloy po namin maisabuhay, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mensaherong ginamit niyo, Panginoon, ang aming pong resident pastor na si PNG. Hiling po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na gumamit sa kanya sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Ganun din naman po ang aming mahal na bishop. Patuloy niyo din pong gabayan sa lahat po ng ministeryo na kanyang ginagampanan, maging ang kanyang pamilya. And this time, Panginoon, dadako po kami sa aming pagbibigay. Hiling po namin, Lord, na ang malilikong Panginoon ay maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord, at patuloy niyo po kaming turuan na magbigay ng may ligaya at may ngiti sa aming puso. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Awitin po natin anything that cost me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His plea. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Salamat, Brother Dan. Salamat din, Pastor Norman, sa ating pong mensahe na tanggap. At patuloy po natin sama sa panalangin. Again, on Friday, babiyahin na po yung ating pong mahal na bishop going to Italy naman for the anniversary doon. So, continue to pray dahil alam ko po, yan po yung nagiging kalakasan ng ating pong mahal na bishop. Every time siya po yung magte-testify, he always ensure to thank everyone na talagang bahagi po ng nananalangin sa kanya. Yun po, and yung mga gawain po, so like yung BBS po sa Tondo at iba pang mga gawain natin. So yun lang po yung mga paalala natin. Magkita-kita po tayo on Sunday para po sa ating pong gawain. At alam ko on Sunday, meron po tayong Sunday School. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you so much, Lord, for your blessing sa biyaya, Panginoon, namin po tinanggap mula po sa aming pong mahal na Pastor Norman. Pagpalain niyo po siya, Lord, patuloy po siyang gamitin and continue to use him mightily, Panginoon, sa inyo pong kaharian. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang buhay niya rin. Salamat po sa bawat isa na baunin namin yung mensahe sa aming pong lakad, sa aming pong buhay mananampalataya. Patuloy ang pangalan niyo lang madakila. Ingatan niyo kami sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. At ibalik niyo kami, Panginoon, ng Sunday. Muli kami po sama-samang magpupuri at magbabalik ng papuri sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tapos na po yung ating pong gawain. To God be all the glory. God bless us all. Thank